Nandito na naman po tayo para sa ating nakakakilig at madramang pagkikwentuhan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated. Hindi niya maaaring malimutan ang nangyari kagabi. Hindi dahil iyon ang naging dahilan kung bakit pinalaya siya ng kanyang inay, kundi dahil sa mapang-akit na ngiting ipinukol sa kanya ni Christopher. Napakagwapo pala ng Christopher na iyon, parang artista. Kaya pala ganoon na lang ang pagbabakod dito ni Margie. Na pati siyang isang hamak na katulong lang sa bahay na iyon ay kinatakutang masilayan ng binata. Mabuti na lang at pinilit siya ni Carmen na sumagala. Kung hindi ay baka hindi niya nadama ang kakaibang kaligayahan ng ngitian siya ni Christopher. Natatandaan niyang bumilis ang tahip ng kanyang dibdib nang ngitian siya ng lalaki. Para siyang lumutang sa alapaap sa nadaramang sensasyon dahil sa ngiting iyon. Kung hindi siguro naroon si Margie, hindi niya papayagang matapos ang gabi nang hindi nakikilala o nakakadaupang palad ang gwapong binata. Pero natapos na ang tungkol kay Christopher. Paano pa niya makikita ang binatay? Umalis na siya sa bahay ni na Margie. Kung naroon pa sana siya, kahit pasilip-silip, ay natatanaw-tanawin niya ito kapag naruroon. Wala na rin sigurong dahilan para alagaan pa niya ang paghangang itinago niya sa dibdib para sa binata, kahit sa napakaikling panahon ng pagkakilala niya dito. Bakit ba niya aalagaan ang damdamin iyon? Papatusin ba naman siya nito kung sakaling nagkaroon ng pagkakataong magkakilala sila ng gabing iyon? Anak ng mayor si Christopher, isang papasikat na engineer. At siya, ano ba siya? Ano ang narating niya? Tama lang nakalimutan niya ang tungkol sa lalaking iyon, lalo pa ngayong nakilala niya si Jeffrey. Napahanga agad siya ni Jeffrey sa pagkikilala nilang iyon sa patahian. Hindi lamang sa pisikal na katangian nito, na alam niyang hahabol-habulin din ng mga babae, kundi sa pagiging marunong nito sa negosyo sa kabila ng kabataan. Ayon kay Soledad ay napaka-successful nito sa pag-export sa iba't ibang produkto. Sa edad nga raw na iyon ay mayaman na ang binata. Mapalad ang babaeng iibigin niya, bulong niya sa sarili, at napangiti siya sa isipang iyon. Naghikab siya ng 2 beses. Naramdaman niya ang pamimigat ng talukab ng mga mata. Hinila niya ang kumot sa paanan at marahang ibinalot iyon sa katawan. Ilan sandali pa'y mahimbing na siyang natutulog. Marahang pinahid ni Aling Rosa ang luha sa mga mata. Kinagat niya ang mga labi upang mapigil ang nararamdamang pag-iyak. Tumayo siya at marahang pinagdikit ang nakahawing kortina sa bintana. Minsan pa niyang tinapunan ng tingin ang ngayoy malamlam na ang liwanag na buwan. Maingat niyang tinungo ang papag na higaan. Tahimik, halos walang kahit anong ingay. Nahihimbing na sina Millet at Rolly. Nasa kamang double deck ang magkapatid. Parang wala sa sariling umupo siya sa gilid ng pandalawahang papag. Katabi niyang nahihiga doon si Teresa, na kahit dalaga na'y niyayaka pa rin niya sa mga gabing maginaw, tulad ngayon. Pero wala na siyang yayakaping Teresa. Wala nang kukuna ng init sa mga gabing malamig. Nakuyom niya ang mga palad at nagtagis ang kanyang mga bagang nang maalala ang ginawang pagsampal ni Teresa kay Nora Salud. Siya ang higit na nasaktan sa pangyayaring iyon dahil anak niya si Teresa at kapatid naman niya si Nora Salud. Umagang-umagay kaninay, pawang masasakit na salitang inalmusal niya mula kay Nora Salud. Mga salitang hindi siguro malulunok ng kahit na sinong taong may dangal at pagmamahal sa sarili. Mga salitang dapat lamang para sa isang busabos. Pero walang kibo niyang tinanggap ang lahat ng iyon. Ang lahat ng sumbat, inisa-isa sa kanya ng matapobreng kapatid, ang lahat ng manaitulong nito sa kanilang mag-anak. Pinatira nga naman sila nito noong gibain ang gumigiray nilang bahay dahil hindi sila nakakabayad sa upa sa lupa.
Ito rin ang gumastos sa pagpapaospital sa kanyang asawang nagkasakit ng TB at ang nagpalibing ng yumao ito makaraan ng ilang buwan ding pamamalagi sa ospital. At Senyora Salud din ang nagpakain sa kanilang lahat, sa kanyang asawa at 4 na anak nung panahong walang trabaho ang kanyang asawa dahil nga sa sakit nito. Siya rin na may walang alam na trabaho kundi mga gawaing bahay. Ano ba naman ang naigaganti nilang mag-iina sa lahat ng mga kabutihang iyon sa kanila ng nakatatandang kapatid, kundi ang maglingkod sa pamilya nito, magpaalila. Ang kanyang panganay na si Dindo ay ginawang tagabantay ng isa sa ilang palaisdaan ng masungit na senyora. Walang sweldo dahil ikay pinag-aaral naman ng senyora ang 2 nakababatang kapatid. Silang 2 ni Teresa ay sa mga gawaing bahay na tuka. Labandera sila, plantsadora, tagalinis ng bahay at tagagawa ng anumang maibigang yutos ng matanda at ng mga anak nito wala halos pagalang sa kanya. Mabuti pa nga ang 2 katulong sa bahay na iyo'y nirirespeto pa pero sila na mga tunay at malalapit na kamag-anak ay hindi. Pero ano ba naman ang hirap ng katawan, ang hirap ng kalooban? Ang kapalit naman niyon ay kasiguraduhang kakain sila ng 3 beses sa isang araw. Ang kasiguruhang mayroon silang tutulugan pagdating ng gabi. Mga kasiguruhang hindi niya kayang ibigay sa mga anak, lalo na ngayong wala na ang kanyang asawa. Bakit nga ba nagsilaki ang kanyang mga anak na para yatang hindi marunong kumilala ng utang na loob? Bakit hindi makita ng mga ito ang kagandahang loob ng kanyang nakakatandang kapatid? Bakit lagi ang mga kasiraan nito ang kanilang nakikita? Dalangin niya ay malimutan na sana ng mga tao ang gulong nangyari sa Santa Cruzan. Ang gabing iyon na hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin ng mga tao sa 4 na sulok ng kanilang baryo. Ang gabing iyon na hanggang ngayon ay nagdudulot ng kahihiyan sa mag-inang Nura Salud at Margie. Muli ay nararamdaman niya ang pagpatak ng kanyang luha. Pinahid niya iyon ng kumot sa papag. Hindi ako dapat na umiyak, sabi niya sa sarili. Hindi dapat iyakan ang mga suwail na anak. Marahan siyang nahiga. Hinila ang kumot sa paanan at ibinalot iyon sa kanyang katawan. Ilang sandali lang ay nararamdaman niyang namimigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Madaling napalagay ang loob ni Teresa sa bagong amo at sa bagong mga kasamahan sa trabaho. Wala siyang maipipintas kay Soledad sa pakita nito sa kanya. Para isang tunay na kamag-anak ang turing nito sa kanya at hindi isang mananahi lamang sa tahian. Hindi niya naiwasang hindi pagkumparahin ang bagong amo at ang masungit na tiyahin. Malayong ugali ng kanyang tiya Salud kay Soledad. Isipin na lang na hindi naman niya kaano-ano ang matandang dalaga. Sa 3 araw niya sa bahay na iyon ay muli siyang kinausap nito. Hindi na raw siya pagbabayarin sa araw-araw niyang pagkain. Lahat daw ng gamit sa bahay na iyon ay maaari niyang gamitin ng walang anumang obligasyon. Bukod doon, binigyan pa siya ng mga duster ng ilan ay mga bago pa. Dinagdagan din ni Soledad ang unang sahod niya nang malamang mamimili siya ng damit at ilang personal na gamit. Tinatanggihan sana niya ang dabdag na sweldo pero ipinilit iyon ni Soledad kaya kinuha na rin niya. Kapag naisip niya ang mga kabaitang iyon sa kanya ni Soledad, ay namamasa ang kanyang mga mata. Kung ganoon na sana ang ugali ng kanyang tiya Salud, hindi sana mangyayaring magkakahiwalay sila ng kanyang inay at mga kapatid. Hindi sana maglalayas ang kanyang kuya Dindo, buo sana ang pamilya nila ngayon. Tama ang kasabihan, minsay mas mabuti pa ang ibang tao kaysa sa mga tunay na kamag-anak. Kaya naman nagsisipag siya ng husto, hindi lamang sa pananahi, pati na rin sa mga gawaing bahay. Basta rin lang may pagkakataon ay tumutulong siya sa paglilinis ng bahay. Kahit pa nga, pinipigilan siya ni Soledad dahil may mga katulong naman daw. Desidido siyang ipakita kay Soledad na karapat-dapat siya sa mga kabutihan nito sa kanya. Isang gabi, napasukan siya ni Soledad sa kanyang kwarto na nagugupit-gupit ng mga papel.
Anong ginagawa mo? Umupo ito sa kama sa tabi niya. Mga pattern po ito, tita. Pattern? Tingnan ko nga. Sinipat-sipat ni Soledad ang mga ginupit na pattern. Pinagbali-baliktad. Parang hindi ito makapiniwala sa nakikita. Gawa mo pa talaga ang mga ito? Nakatinging tumango si Teresa. Abay, napakagagandan ah. Saan mo kinuha ang mga disenyong ito? Naisip ko lang po. Sa pinagtatrabahuan ko po kasi nakagagawa ako ng mga ganyan. Aba, magagamit natin ang mga disenyong ito. Magaganda at class na class ang dating. Palagay ko ay magiging maganda ang mga ito kahit sa mumurahing tela. Salamat naman po at nagustuhan ninyo. Teka, ang mga ito ay punda ng unan at throw pillow? Ito na may mga bedsheet. Ang mabuti pa, bukas na bukas din ay samahan mo ako sa Maynila at hahanap tayo ng tela sa Divisoria na nababagayan ng mga disenyong ito. At ikaw ang pamamahalain ko sa pagtatahi ng mga ito. Naku, baka naman po sumama ang loob sa akin ni Nana Huling. Ako ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Sasabihin kong gagawa tayo ng 2 klase ng mga produkto natin. Yung dati, siya ang mamamahala at itong bago ay ikaw. Salamat po, Tita Sul. Dadaan na rin tayo bukas sa opisina ni Jeffrey at nang maipakita natin sa kanya itong mga bagong design mo. Madaya ang lalaking iyon. Sabi madadala siya dito pero mula nooy hindi na nabalik kahit minsan. Napangiti si Soledad. Natitiyak kung hindi nagbibiro si Jeffrey sa sinabi niyang iyon. Kaya lang, tiyak na tambak ang trabaho niyon kaya hindi nakakapunta. Wala naman po akong ibig sabihin, tita. Gumiti lang si Soledad at tumayo na. Matulog ka na. Maaga tayong luluwas ng Maynila bukas. Lumabas na si Soledad. Naiwan si Teresa na napapangiti sa kasiyahan dahil sa gumagandang kalagayan niya sa bahay na iyon. Maaga silang lumuwas ng Manila kinabukasan. Pagkaalmusal pa lang ay lumakad na sila. Nagbus pa lang sila paluwas. Naisip ni Soledad na mahirapan lang siya kung magdadala pa ng sasakyan dahil sa laging maraming namimili sa Divisoria. Ngunit hindi agad sila nagtuloy sa Divisoria tulad ng unang plano. Pagdating ng Maynila, nagsimba muna sila sa Quiapo. Deboto si Soledad ng itim na Nazareno. Kaya kapag gayong naluluwas siya ay hindi maaring hindi siya sisimba sa Quiapo. Paglabas ng simbahan ay nagtuloy sila ng Makati kung saan naroroon ang export office ni Jeffrey. Naharang sila ng mahabang traffic sa may Ortigas Avenue, kaya tinanghali sila ng dating sa opisina ng binata. Magkahalo ang tuwa at pagkabigla ni Jeffrey nang makita silang dalawa. Hindi magkandatuto ito sa pag-iistima sa kanila. Magpapasok ako ng kape. Tanong nito sa kanila nang mapaupo na sila sa mahabang sofa sa hindi kalakihang private office nito. Huwag na, iho. Katatapos lang namin ni Teresa. Ano ba ang sa atin? Nakangiti si Jeffrey habang inilalapag ang isang selya sa harap ng kinaupuan ng dalawa. Matagal ka na kasing hindi lumilitaw sa bahay kaya pinasyalan ka na namin. Pangako mo pa naman dito kay Teresa na madadalas ang pasyal mo doon. Pinamulahan ng mukha si Teresa. Iyon ho ba? Nakangiting tanong ni Jeffrey pero kay Teresa nakatingin. Medyo kasi naabala ako sa dami ng mga produktong ipinadala namin sa US kaya ako hindi nakakasipot doon. Nahihiya nga ako dito kay Teresa. Naku, baka kung inaano na ninyo ako niyan. Patuloy ang pamumula ng mukha ni Teresa. Pero matatapos na ang lahat itong linggong ito kaya makakapunta na ako sa inyo. Kay Teresa nakatingin si Jeffrey. At this time, talagang madadalas ako. Actually, iho, putol ni Soledad. Mamimili kami ni Teresa ng matila sa Divisoria. Mayroon kasing mga bagong design na ginawa si Teresa at ihahanap ko ng nababagay na tela. Nagdi-design pala itong si Teresa? Tanong nito kay Soledad.
Ngumiti lang si Soledad at saka tumango. Hindi naman talaga, Jeffrey. Sinusubukan ko lang kung marunong ako. Inalabas ni Soledad sa bag na dala ang mga pattern na ginawa ni Teresa at inabot kay Jeffrey. Ilang saglit na binali-baliktad ni Jeffrey ang mga pattern. Palibhas ay matagal na sa business sa pag-i-export, alam agad niya ang mga disenyong magugustuhan ng mga outlet niya. Gawa mo ba talaga ang mga ito? Nasa boses niya ang pagkahalong paghanga at pagtataka. Marahang tumango si Teresa. Ang gaganda nito, class na class ang dating. Ako nga rin hindi makapaniwala kanina eh. Napakahusay palang magdidisenyo nitong si Teresa. Teresa, tiyak na magugustuhan ito ng mga outlet natin kapag natapos na. Magaganda talaga eh. Salamat, Jeffrey. Nahihiyang tugon ni Teresa. Hindi siya makapaniwalang ng diretso sa hindi siya makatingin ng diretso sa lalaki. Tita Sol, hindi basta tela ang kailangan dito. Mamili tayo ng magaganda. Tayo? Nakangiting tanong ni Soledad. Sasama ako sa inyo sa pamimili. Wala pala kayong sasakyan eh. Mahirapan kayo kung wala kayong kasamang tagabuhat. Napangisi sa Soledad. At tagabuhat lang pala ang gusto mong papilan? Tita Sol, basta para sa inyo at para kay Teresa, kahit anong papel gagampanan ko. Kinindatan ni Soledad si Teresa. Oh, nakita mo kung gaano tayo kalakas kay Jeffrey, ha, Teresa? Ngumiti lang si Teresa pero hindi sumagot. Ang mabuti pa, Tita Sol, lumakad na tayo ngayon para maaga tayong makatapos. Pagkapamili natin, ititreat ko kayo sa pananghalian. Wala ka bang gagawin? Baka naman makaabala kami ng husto sa iyo. Tita naman, basta kayo ni Teresa, okay lang. Nilibot nilang lahat ang malalaking tindahan ng tela sa Divisoria sa paghahanap ng telang babagay sa mga disenyo ni Teresa. Hindi naman sila natagalan sa paghahanap. 3 silang namili ng mga kulay at design ng mga tela binili. Mag-aalas 12 na ng tanghali nang makalabas sila ng Divisoria. Dinala sila ni Jeffrey sa isang mamahaling kainan sa West Avenue. Iho, masyado niyata itong abala namin sa iyo ah. Pinagsasaluhan na nila ang masasarap na pagkaing in-order ni Jeffrey. Minsan-minsan lang naman mangyari ito, tita. Parang pasasalamat ko na rin sa pagbibigay ninyo sa akin ng dagdag na trabaho. Ngumiti si Soledad. Huminto ito sa pagsubo. Sa akin ba talaga o dahil kay Teresa kaya mo kami dinala dito? Napatawa si Jeffrey. Pareho, tita. Sabay tingin kay Teresa na hindi malaman ang gagawing pagsubo dahil sa nararamdamang hiya kay Jeffrey. Masayang-masaya naman si Teresa. Hindi lamang dahil sa mga paramdam ni Jeffrey na alam niyang sa kanya patungkol, kundi sa pagkakataong nakaluwas siya sa Manila at nakapasok pa sa isang malaki at mamahaling restaurant. Kung nasa poder pa siya ng kanyang tiya sa Lud, malayong-malayong matikman niya ang mga ganitong pagkakataon. Manakanakay, palihim niyang sinusulyapan si Jeffrey na totoo namang napakagwapo sa suot na pulang long sleeve at itim na pantalon. Larawan ito ng isang tunay na executive sa isang malaking opisina. Iwan niya pero may kasiyahang pumupuno sa kanyang dibdib sa mga panakaw na sulyap na iyon. Si Jeffrey ang nagbayad ng kinain nila. Nag-iwan ito ng malaking tip sa waiter na nagsilbi sa kanila. Tita, hindi ko na kayo maihahatid dahil kailangan kong bumalik sa opisina. Walang problema, Eho, pero isasakay ko muna kayo ni Teresa bago ako bumalik ng opisina. Kung hindi nga lang rush yung mga bagong dating naming pang-export, talagang ihahatid ko na kayo. Huwag kang mag-alala, Iho, naiintindihan ko, at salamat sa blowout, kahit hindi ko alam kung para sa akin o para kay Teresa. Napatawa si Jeffrey. Sabi ko kanina para sa inyong dalawa, tita. Inihatid sila ni Jeffrey hanggang sa EDSA. At palibhasay katanghalian, hindi sila nahirapang sumakay. Maluluwag ang mga bus na patungong Valenzuela. Bago umakyat ng bus
ay nakuha ni Teresang magpasalamat sa binata. Salamat, Jeffrey. Huwag ka sanang madadala. Ngumiti sa kanya si Jeffrey at inalalayan siyang sumakay. Basta ikaw at si Tita Sol, hindi ako madadala. Hindi ako magsasawa. Kumuway sila kay Jeffrey nang magsimulang umandar ang bus. Mag-ingat kayo, pahabol ng lalaki. Ang bait niya, tita. Nakangiting sabi niya nang makalayo-layo sila sa pinaghatiran sa kanila ni Jeffrey. Talagang mabait ang taong iyon at butong-buto ako sa kanya para sa iyo, Teresa. Pinamulahan ng mukha si Teresa. Tita naman, hindi naman siguro ako magugustuhan niyon. Ano bang hindi? Hayun at halatang halata ang mga kilos eh. Nagbibiro lang ho iyon, tita. Hindi ako ang nababagay sa kanya. Tinitigan siya ni Soledad. Teresa, kahit kaninong lalaki ay babagay ka, maganda ka, mabait at masipag. Ako ang nagsasabi sa iyo, hindi ka magiging alangan kahit kanino, kahit pa mayaman.